Ang pinakabago nating haircut tutorial sa bidyong ito na tinatawag na crop top fade. So unang proseso, gumamit po ako ng guard number 2 close blade. Ayan. So below high fade po ang ating target ngayon. Paikot lamang po yung ating guard number 2 na yan na naka close blade. So ang purpose po niyan ay para buksan po ang kanyang buhok sa gilid. Ayan, at saka yung ating pag-trim sa taas or yung kanto. Yun po yung purpose natin sa guard number 2 na yon. So ang sumunod ay guard 1.5 close blade sa baba mismo ng dinaanan ng guard number 2. So hindi po natin pwede yan tirahin kaagad ng uno o i-fade kaagad dahil hindi po maganda ang kalalabasan ng magandang blending ng fade. So maraming nagtatanong kung bakit yung dinaanan ng guard number 2 or 1.5 ay pinade ko rin. So hindi po ganoon ang aking proseso doon. Yan po ang dapat gawin para makuha po natin yung magandang blending ng fade. So nakikita nyo naman kung anong kalalabasan ng gupit. So pangatlong procedure, gumamit po ako ng guard number 1 close blade. Kasalukuyang ginagamit ko ngayon. Yan, paikot lamang po yan sa baba mismo ng dinaanan ng 1.5 guard. So maraming nagsasabi na bakit ganun ang procedure ko. So panoorin na lang po ninyo kung anong kinalalabasan ng gupit sa prosesong ito. So dito, ganyan po ang procedure ko. Kaya ito po ang aking may bagay sa inyo na sarili kong kaalaman na sinishare sa inyo. So pang-apat na guard na aking ginamit ay guard 0.5 close blade with combination no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Yan po yung ating blending ngayon sa fade. Ayan. Ulitin ko yung ikaapat na guard na aking ginamit ay 0.5 guard close blade. So yung combination natin, pagkatapos natin gamitin yan, tanggalin natin, adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay para ilaro-laro natin yon para sa blending ng magandang fade. Ayan. So magkasama na po yung 0.5 guard na yan at saka yung pagtanggal natin sa 0.5, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Yun po yung tinatawag nating combination. Kaya napaikot natin yung ating procedure na 0.5 guard with combination no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. So ang sumunod ngayon ay ating i-trim ang ating yung kanto. Yan po yung purpose kanina sa guard number 2 para hindi po mahirap sa pag-trim at pagtanggal ng kanto yung sa taas ng guard number 2. Kasi kung tinira mo ng fade kaagad dyan o di kaya uno, ang mangyayari mahirapan ka mag-trim. So the best talaga na gamitin para buksan yan ay guard number 2. Tingnan nyo, mas madali lang po trim dahil napaangat po siya ng guard number 2 yung ating kanto dyan na tinatanggal at tinitrim ko. Yan po yung purpose natin kung bakit natin ginamitan ng guard number 2. Yung guard na number 2 na yun, hindi po yun yung ating guideline kundi opening sa pagbubukas ng ating buhok sa gilid para maganda ang kalalabasan ng ating target kung paano makuha ang fade. Ayan, napaikot natin yung ating trimming. Nawala na yung kanto. So, binagay lang po sa kanyang hugis ng kanyang ulo para makuha natin mamaya yung cropping. So, ito na. Ititrim natin yan ng gamit ang gunting para pantayin mo muna. Pantayin muna yung kanyang top hair para sa pag-crop trimming mamaya. Pinapantay muna bago i-crop trim
kumbaga yung clip trim natin para hindi po mahirap i-crop. Ayan, pinapantay-pantay muna, tinatanggal yung dapat na putulin para maganda po ang kalalabasan ng crop. So maganda po yung gunting natin kung matalas. Ito na yung ating procedure para sa crop trimming natin. Ayan. So ang paggupit ay pitik-pitik lamang po, hindi po gugupitin yung lahat na naklip natin, kundi pitik-pitik lang po para maganda yung pagka-usli-usli ng buhok para sa crop procedure natin. Ayan. So ganyan po ang procedure natin sa cropping trim. Pero hindi ibig sabihin ng lahat ng gupit na crop ay ganyan po ang style. Iba-iba po ang ating pag-trim sa crop. Depende po yun sa buhok. Makapal ba or mahaba ba or maiksi ba. Kaya iba-iba po ang pag-crop style or pag-trim sa para lalabas ang magandang crop. Ayan, pitik-pitik lang po, ganyan. Para yung buhok maganda yung pagka-usli-usli. Ayan. Ganyan lang po ang ating pag-trim. Ayan, o. Di ba nakikita natin parang cropping na siya. So, ang sumunod na aking ginawa ngayon ay gawan po natin ng shape line para babagay sa kanyang crop. Ayan, i-detail natin yung fade para madali lang po ayitin mamaya. Ayan, ganun din dito sa kaliwa, pantayin lang natin yung nasa kanan. Ayan. So ganun lang po kadali mga katropa. Panoorin nyo po maigi para mapagkuhanan ninyo ng opinion or ideal sa ganyang klaseng gupit. Dagdag kaalaman din. So nisprayan natin ng tubig para sa pag-ahit. So lagi pong tandaan at gawin na laging bago po ang ating blade para matalas at hindi masakit at perfect shaving tayo ngayon, tuwid na tuwid. Ayan. So pasalungat, pahilis, paalang ang pag-ahit para pulido po. So ahit pa lang yan ay pulido na. Ayan. So tatanggalin po natin, ayitin lang yung buhok sa baba para okay na. Ayan, tuloy-tuloy lang po mga katropa. Ayan, mula sa kabila ganun din dito sa kanan. Sundan lang po natin yung pattern para hindi na po maligaw yung ating linya. So ganyan lang po, kaya yung
napakalaga yung gawan po muna ng pattern bago ahitin para maganda po ang kalalabasan ng ating outline at saka yung shaping natin sa fade. Ayan. So napaikot natin ngayon yung ating ahit. So tingnan nyo mga katropa, napakakinis. So after shaving, pagpag tayo para mawala yung mga buhok na naahit natin at naputol. So yan po. So bukod sa inahit natin lang labaha, gumamit tayo ng Shimpa shaver. So maganda po ang shaver na to dahil Jamba po na matalas. So kung mayroon kayong mga branded shaver, mas maigi po yun ang gamitin nyo dahil malakas at pulido sa ganyang pag-shape. So itong Shimpa shaver ko ay Jamba po. Ayan, paikot lang yung ating shaving. So i-develop natin ngayon yung upper fade nya, yung mga dark spot or mga itim-itim sa upper fade nya. Ayan po ang purpose ko ngayon, tanggalin para mas lalo pang gumanda at maganda yung blending ng upper fade nya. Paikot lamang po yan mga katropa. Ayan, developing process natin yan para sa kanyang upper fade. Maganda yung reflection kumbaga. Ayan, so nakikita nyo mga katropa, malinis na. So lahat naman ng gupit ay minsan ay nagkakapare-pareho din ng procedure, pero mayroon doon tinatawag natin na diskarte kumbaga para maganda ang kalalabasan ng bawat gupit na nais nating mailikha sa mga nagpapagupit. Ayan. So pagpaguli para mawala yung mga buhok na maliit-liit na naputol. So ngayon i-trim natin uli gamit ang mini cordless clipper para mas lalo pang malinis tingnan. Yung mga dapat putulin at i-trim po natin para sa ikaganda ng kanyang gupit. Yan, para pulido tingnan at malinis. Yung mga naka-osli sa gilid ay ating i-trim yan gamit ang ating mini cordless clipper para maganda po at sagad sa gupitan. Ayan. So sa ngayon kasi ay high-tech na tayo, kung saan hindi po tayo mahihirapan at masyadong mapagod, ay doon po tayo. Pero hindi pa rin maiwasan na gumamit tayo ng gunting dahil hindi kumpleto po ang gupitan natin kung hindi gumamit ng gunting. So nakakabawas ng pagod po kung tayo ay gumamit ng clipper. At siyempre kasama rin yung gunting natin kasi dyan naman tayo nagsimula bago tayo sa clipper na to. Ayan. So itong gupit na ito ay papatapos na rin, kaya inaayos na lang. So nagpahabol siya ng ahit sa kilay para daw looking bad boy. Ganun pala yun, kung may ahit sa kilay, dagdag angas. So maingat po sa pag-ahit, baka madamage yung kanyang kilay, hindi na kayang ibalik yon. Kaya laging kalmado po sa pag-ahit sa kilay. So ngayon na-blower natin yung ibo-blower natin yung kanyang top hair para sa grooming natin sa crop top. Ayan, i-blower natin paangat para matuyo talaga, para magandang kalalabasan ng ating cropping grooming kumbaga. So ganyan lang po ang paglagay, simple lang mga katropa. So sana marami kayo natutunan sa haircut tutorial kong ito na tinatawag na crop top fade. Sana mga katropa, suportahan nyo po ang aking YouTube channel, Jasky Barbero Supero, at subscribe nyo po
at pindutin lamang po yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload, especially sa haircut tutorial para sa inyong mga katropa. So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat sa inyong lahat.